Pinabulaanan ni Senate President Tito Soto at Senator Ping Lacson ang mga alegasyon ni Senator Amy Marcos na pinagbawalan umano silang mag-ungkat ng mga nasa mataas na posisyon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga flood control project. Saksi si Mab Gonzalez. Ilang senador at kongresista umano ang makakasuhan kaugnay ng maaanumalyang flood control project sa January 15, ayon sa nabalitaan ni Senador Amy Marcos. Ang balita, January 15, ang charges against certain senators will be filed. I understand they have already drafted against Senator Jinggoy, Senator Joel, and former Senator Bong Revilla. Pagkatapos ang balita ko, meron na rin daw against Congressman Garjola, Congressman Yap, and his brother, Congressman Yap as well. Pero alam ko na pinagmamalaki na kompleto na daw yung ebidensya at pwede na daw i-file. Kinukuhanan namin ng pahayag ang mga nabanggit na mambabatas. Sa nasagap ni Senator Amy, wala pang direktang ebidensya pero inihahanda na rin umano ang kaso laban sa ibang senador. Kaya tanong niya, bakit Senado ang napuntirya? Sinasabi din, wala raw sa ngayon direct evidence linking Senator Cheese, former Senator Nancy, former Senator Grace, and Senator Mark Villar. At hinahanda daw yun. Bakit naman ganito lahat ng senador? Akala ko yung flood control ang pinagmulan doon sa Kongreso at sa Speaker's Office, sa small BICAM. Bakit nauwi sa Senado? Parang sobrang diversion na to. Balita rin daw ng senadora, bubuwagin na ang ICI o Independent Commission for Infrastructure sa February 1. Ang balita ko, February 1 ang pinapakong date na i-disband na raw yung ICI. Ayun. Wala nang ICI. Kung sa bagay, nag-resign na lahat ng member pero wala pong maliwanag. Lumampas na yung due date na December 15. Sa isa namang pahayag, sinabi ni ICI Executive Director Brian Hosaka na wala silang natatanggap na impormasyon o masabi tungkol dito mula sa Malacanang. Dismayado rin si Senador Marcos dahil pinagbabawalan na umano silang mag-ungkat ng mga nasa mataas na posisyon sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang alam daw niya, bawal na sabihin mula kay dating House Speaker Martin Romualdez pataas. Mula nung tinanggal si Senator Marcoleta, pinipigil naman kami talaga na wag aakyat hanggang sa mabababang posisyon lamang ng DPWH, hanggang sa mga kontratistang pinag-utusan. Mga big time, ayaw banggitin, pinagbabawalan kami. Tapos na yung 1 minute mo, yung 10 minutes mo. Puros ganon. Kaya sa totoo lang, surrender na ako. Wala na talagang mangyayari rito. Moro-moro na lang to. Si Speaker daw, si Bonjing, nako, sabi si Speaker daw, hindi daw guilty. Pagkatapos, hindi binabanggit. Walang binabanggit. Si Salvi ko lang. Parating hindi binabanggit yung mga taga-palasyo kahit lumilitaw ang pangalan nila. Ayon naman kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson, bilang respeto sa lahat ng senador ng 20th Congress at staff ng komite, hindi na niya papatulan ang mga pahayag ni Senadora Marcos na hindi raw patas, hindi totoo at wala raw basihang akusasyon. Sabi rin ni Senate President Tito Soto, imposible ito at walang nagbabawal ng kahit ano sa kahit sino. Imbento raw ang paratang na ito. Samantala, wala raw duda si Senator Amy na may panibagong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa darating na Pebrero pag naglaps ang 1-year bar sa impeachment filing. Suspecha pa ng senadora, gagamitin ang 2026 national budget para sa pamumulitika. May nakaabot pa raw na impormasyon sa senadora na napangakuan na umano ang ilang kongresista ng soft pork, bagaman hindi niya masabi kung para ito suportahan ng impeachment ng bise. Magiging cleanest budget, naging sneaky budget naman to. Bakit ganon? So, bakit ginigiling ang pork kundi para pagulungin ang impeachment? I believe that the suspicion necessarily will arise, malicious and unproven perhaps, that all these monies are being set aside for a sinister and political purpose.
kung impeachment ba yon, yung barm election ba yon, o yung barangay election, parang politika ang pinag-iipunan. Hinihinga namin ng reaksyon ng Malacanang sa mga sinabi ng senadora. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.